Kumusta ka puso? Muli, ako si Clara at maligayang pagbabalik sa Kwentong Puso. Ang espasyo kung saan ang bawat pintig ay may dalang kwento. Sabi nila, ang pinakamatinding pagdurusa ay hindi nasusukat sa lakas ng sigaw, kundi sa bigat ng katahimikang pasan-pasan ng isang puso. Paano kung ang katahimikang yon ay bumabalot sa isang batang musmos at sa isang amang handang ibigay ang lahat para lang muli itong marinig? Sa isang marangyang mansyon sa Quezon City, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng gabi, isang sigaw ang unang babasag sa katahimikan. Isang malakas na kalabog ang bumasag sa katahimikan ng malawak na sala. Pira-piraso na ang mamahaling tablet sa sahig, iniwan ang mga gasgas sa makintab na marmol. Walang nangyayari. Ang sigaw ni Rafael Alcaraz ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Ang parehong mga kamay na kayang magpatakbo ng isang dambuhalang kumpanya ay nanginginig ngayon sa kawalan ng pag-asa. 6 na buwan na. 6 na buwan na siyang hindi nagsasalita. Sa harap niya, si Dr. Isabel Montenegro ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Progress takes time, Mr. Alcaraz. It's a delicate process. Delikado? Isang matigas na boses ang sumabat mula sa may pinto. Si Doña Beatriz, ang biyena ni Rafael, ay pumasok na may awtoridad sa kanyang bawat hakbang. Ang delikado ay ang pagiging mahina mo, Rafael. You're indulging his silence. Hinarap siya ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ginagawa ko ang lahat, Mama. Lahat. Hindi lahat. Mabilis na sagot ni Doña Beatriz. Ang kanyang tingin ay matalim. Pinapabayaan mong kantahan siya ng mga yaya ng kung ano-anong kanta. Ang anak ko, si Selena, may sarili siyang lullaby para kay Ellie. Iyon lang dapat ang naririnig niya. Sa pagbanggit ng pangalan ng yumaong asawa, tila may kung anong kirot na dumaan sa mukha ni Rafael. Huwag natin siyang isali dito. Bakit hindi? Giit ni Doña Beatriz. This is about protecting her legacy. Protecting Eli. Habang ang tensyon ay bumabalot sa malamig na mansyon, sa kabilang dako ng syudad, sa isang maliit at maingay na karinderya, ang pagod na si Marilu Dizon ay nagpupunas ng mga mesa. Ang amoy ng adobo at sinangag ay halo-halo sa hangin, kasabay ng tawanan ng mga customer. Isang lumang TV sa sulok ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang news report. Nananatiling tikom ang bibig ng nag-iisang tagapagmana ng Alcaraz Empire, ang 6 na taong gulang na si Eli Alcaraz. 6 na buwan matapos ang biglaang pagkamatay ng kanyang ina na si Dr. Selena Alcaraz. Parang may kung anong dumagan sa dibdib ni Marilu. Ang apelyidong yon, Alcaraz. At nang ipakita sa screen ang larawan ni Dr. Selena, isang maganda at mabait na doktora, biglang nanlabo ang mga mata ni Marilu. Hindi isang estranghero ang babaeng yon sa kanya. Ang isip niya ay lumipad pabalik sa isang puting silid sa ospital, sa amoy ng gamot, sa walang tigil na tunog ng mga makina. Naalala niya ang isang doktora na may pinakamalumanay na mga mata. Ang doktorang hindi bumitaw sa kamay ng sarili niyang anak. Hanggang sa huling hininga, ang doktorang nagsabi sa kanya, "Your daughter was a fighter. Be proud, nanay." Utang na loob. Isang utang na hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Nang ipakita sa TV ang malungkot na mukha ng batang si Ellie, tila nakita ni Marilu ang sarili niyang nawalang anghel. Ang parehong mga matang nangungulila. Hindi niya namalayan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang screen na para bang pinupunasan ang isang di nakikitang luha sa pisngi ng bata. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na mas malakas pa sa kanyang sariling kalungkutan. Kinabukasan, ang init ng karinderya ay napalitan ng malamig na anino ng nagtataasang pader. Ang dambuhalang bakal na gate ng Alcaraz Mansion ay tila isang halimaw
na nagbabantay sa isang kaharian ng kalungkutan. Sa kanyang nanginginig na kamay, hawak ni Marilu ang isang dyaryo kung saan may nakalistang hiring, kitchen staff. Hindi para sa pera, hindi para sa posisyon, para ito sa utang na loob, para sa isang batang nangangailangan ng puso ng isang ina. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata, at pinindot ang doorbell. Ang tunog niyon ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, isang maliit na alon na babago sa takbo ng lahat. Ang tunog ng doorbell ay tila 10 beses na mas malakas sa loob ng intercom. Matapos ang ilang sandali ng nakakabinging katahimikan, isang boses ng babae ang tumugon, walang kabuhay-buhay. Sino yan? Nag-a-apply po para sa kitchen staff, sagot ni Marilu. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Bumukas ang isang maliit na pinto sa gilid ng dambuhalang gate. Isang babaeng nasa edad 50, nakasuot ng plansadong uniforme, ang sumilip. Siya si Manang Lorna, ang mayordoma. Sinuri niya si Marilu mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri. Patingin ng papeles mo, utos niya. Inabot ni Marilu ang mga dokumento. Nakita ni Manang Lorna ang karanasan niya sa karinderya. Taga-probinsya ka pa. Bakit dito mo naisipang magtrabaho? Kailangan lang po ng pagkakakitaan, Manang, sagot ni Marilu. Isang simpleng kasinungalingan para pagtakpan ang isang mas malalim na katotohanan. Tila nakumbinsi naman si Manang Lorna. Halika, pumasok ka. Pero babalaan kita, hindi ito katulad ng karinderya. Dito, bawat galaw mo, binabantayan. Pagpasok ni Marilu, tila nilamon siya ng isang ibang mundo. Ang sahig ay sobrang kintab na nasasalamin ang matataas na kisame. Ang mga pader ay napipintahan ng mga mamahaling obra. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may isang bagay na wala. Buhay. Ang hangin ay mabigat sa katahimikan at ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang malayong tunog ng vacuum cleaner. Kahit ang mga katulong na nakakasalubong niya ay gumagalaw na parang mga anino, walang imikan. Dinala siya sa kusina, isang malawak at modernong lugar na kumikinang sa stainless steel. Doon, abala ang ilang tauhan sa paghahanda ng tanghalian. Dito ang teritoryo mo, sabi ni Manang Lorna. Hugas ng plato, tagahiwa, tagalinis, maliwanag? Opo, Manang. Mabilis na sagot ni Marilu. Habang siya ay nagbabalat ng patatas, isang presensya ang biglang nagpabigat sa buong kusina. Tumahimik ang lahat. Si Doña Beatriz, nakasuot ng isang eleganteng puting bestida, ay pumasok na tila pagmamay-ari niya ang buong mundo. Tumingin siya sa paligid at ang kanyang mga mata ay dumapo kay Marilu. "And who is this?" tanong niya. Ang boses ay puno ng paghahamak. "Bagong katulong po, ma'am. Si Marilu," sagot ni Manang Lorna. Naglakad si Doña Beatriz palapit kay Marilu. Hindi siya nagsalita. Tiningnan niya lang ang suot nitong luma, pero malinis na damit. Ang kanyang mga kamay na medyo magaspang dahil sa trabaho. Bahagya siyang kumunot ng noo na parang may naamoy na hindi kaaya-aya. "Siguraduhin mong malinis yan." "Lorna," sabi niya habang nakatingin pa rin kay Marilu. "Ayoko ng amoy mahirap sa kusina ko." Ang mga salitang yon ay parang mga karayom na tumusok sa puso ni Marilu. Ngunit hindi siya kumibo. Yumuko lang siya ng bahagya. Itinago ang sakit sa kanyang mga mata. Para kay Eli, "Kakayanin ko ito." Nang makaalis si Doña Beatriz, bumalik sa normal ang lahat. Pero para kay Marilu, ang bigat sa hangin ay nanatili. Kinahapunan, inutusan siya ni Manang Lorna na magdala ng merienda sa isang maliit na lamesa sa may hallway na tanawang hardin. At doon, sa unang pagkakataon, nakikita niya ang dahilan kung bakit siya naroon. Si Ellie. Nakaupo itong mag-isa sa isang upuan sa tabi ng isang malaking bintanang salamin, nakatingin sa kawalan. Napapalibutan siya ng mga pinakamamahaling laruan,
ngunit wala siyang ginagalaw ni isa. Ang kanyang mga mata ay malungkot at walang kislap. Isang maliit na prinsipe na bilanggo sa sarili niyang palasyo ng katahimikan. Naramdaman ni Marilu ang pagkirot ng kanyang puso. Isang pamilyar na kirot, ang pangungulila ng isang ina. Habang inaayos ni Manang Lorna ang kanyang mga papeles bago matapos ang araw, napahinto ito sa pangalan niya. Marilu Dizon. Bulong nito sa sarili. Tila may naalala, pero mabilis din itong umiling at isinara ang folder. Gabi. Sa maliit na kwarto para sa mga katulong, hindi mapakali si Marilu. Ang mga salita ni Doña Beatriz ay umuulit sa kanyang isip. Ang malungkot na mukha ni Ili ay nakatatak sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas. Hinanap niya ang hardin, ang tanging lugar sa mansyon na tila may buhay. Umupo siya sa isang bangko sa ilalim ng puno, sa dilim kung saan walang makakakita sa kanya. At mula sa kaibuturan ng kanyang alaala, isang himig ang nagsimulang kumawala sa kanyang mga labi. Isang lumang kanta, isang oyayi. Sa ugoy ng duyan, mahina lang ang kanyang pagkanta, halos isang bulong. Isang kantang puno ng pagmamahal at pangungulila. Para sa anak na nawala at para sa batang nasa itaas na nawawalan ng mundo. Bigla, isang ilaw ang bumukas mula sa bintana sa ikalawang palapag at isang boses, matigas at malamig na parang yelo, ang bumasag sa gabi. "Sino yan? Anong ginagawa mo dyan?" Napatayo si Marilu na parang nahuli sa isang kasalanan. Ang lamig ng gabi ay dumoble dahil sa boses ni Rafael Alcaraz. Lumabas si Rafael sa isang pinto sa hardin. Ang mukha niya ay mas madilim pa sa gabi. Mabilis siyang lumapit, ang bawat hakbang ay may bigat ng awtoridad. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Tanong din niya. Ang boses ay kontrolado pero puno ng galit. Pasensya na po, sir." Nauutal na sabi ni Marilu. Nakayuko. "Hindi ko po sinasadya. Naalala ko lang po. Wala akong pakialam sa kung anong naalala mo." Putol ni Rafael. Ang mansyon na ito ay may mga patakaran. Isa na doon ang pag-alam mo sa iyong lugar. You are kitchen staff. Doon ka lang. Huwag na huwag kang lalapit sa anak ko. Malinaw? Ang bawat salita ay parang sampal. Tumangulang si Marilu, hindi magawang tumingin sa mga mata ng lalaki. "Opo, sir. Hindi na po mauulit." Tinalikuran siya ni Rafael nang walang dagdag na salita at pumasok muli sa loob. Naiwan si Marilu sa dilim, yakap ang sarili habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Kinabukasan, si Marilu ay tila aninong gumagalaw sa gilid-gilid ng mansyon, takot na mapunta sa maling lugar. Inutusan siyang maglinis ng mga salamin sa playroom mula sa labas. Isang malaking pader na salamin ang naghihiwalay sa kanya mula sa silid. Sa loob, naroon si Ili. Nakaupo sa sahig kasama si Dr. Isabel. Sa harap nila ay isang komplikadong laruang gawa sa kahoy. Mga blok na kailangang ipasok sa mga tamang butas. "Come on, Eli. Focus," sabi ni Dr. Isabel. Ang kanyang boses ay kalmado, pero walang init. "It's a simple cognitive exercise. Just match the shapes." Pero si Eli, nakatingin lang sa laruan. Sinubukan niyang ipasok ang isang parisukat sa bilog na butas. Bumagsak ito. Frustration was creeping into his small face. Habang nagpupunas ng salamin, hindi maiwasan ni Marilu na manood. Kitang-kita niya ang paghihirap ng bata. Alam niya ang pakiramdam na iyon. Ang pakiramdam na may gusto kang sabihin o gawin pero hindi mo kaya. Biglang tumunog ang telepono ni Dr. Isabel. Tiningnan niya ito at bahagyang napakunot ang noo bago sumagot. Tumayo siya at lumayo ng kaunti. Bumubulong sa telepono. "I told you, it's confidential. I need more funding for my personal research. Not for this. Yes, I'll handle it." Naiwang mag-isa si Eli kasama ang laruan. Muli niyang kinuha ang parisukat na blok at pilit na isiniksik sa maling butas. Sa labas ng salamin,
Hindi na natiis ni Marilu. Itinigil niya ang pagpupunas. Marahan niyang idinikit ang kanyang palad sa malamig na salamin. Gamit ang kanyang hintuturo, gumuhit siya ng isang parisukat sa hangin. At pagkatapos ay itinuro niya ang parisukat na butas sa laruan sa loob. Isang simpleng kilos lang, isang senyas na walang boses. Nag-angat ng tingin si Eli. Nakita niya ang kamay ni Marilu sa kabilang panig ng salamin. Napatingin siya sa itinuturo nito. Saglit siyang natigilan. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa daliri ni Marilu, pabalik sa parisukat na blok sa kanyang kamay, at sa wakas, sa parisukat na butas sa laruan. Isang kislap ng pag-unawa ang dumaan sa kanyang mga mata. Muli niyang sinulyapan si Marilu sa labas. Tumango ito ng marahan, isang maliit, halos hindi mahahalata, na may kasamang matamis ng ngiti. Kinuha ni Eli ang parisukat na blok. Dahan-dahan, na parang sinusubukan ng isang bagong kaalaman, inilagay niya ito sa tamang butas. Click! Pumasok ito ng perpekto. Napatingin siyang muli kay Marilu, ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki sa sarili niyang tagumpay. Pagkatapos, walang alinlangan, kinuha niya ang bilog na blok at ipinasok sa bilog na butas. Isinunod niya ang tatsulok. Sa loob ng ilang segundo, ang laruang kanina'y simbolo ng kanyang pagkabigo ay nabuo na niya. Hindi siya ngumiti, ngunit nang tumingin siyang muli kay Marilu sa kabilang panig ng salamin, may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Isang koneksyon na walang salita ang nabuo sa pagitan nila, sa kabila ng makapal na salamin na naghihiwalay sa kanila. Para kay Marilu, ang kislap na yon sa mga mata ni Eli ay mas mahalaga pa sa kahit anong sahod sa mundo. Tapos na sa pakikipag-usap sa telepono si Dr. Isabel. Paglingon niya, nakita niya ang buo ng laruan. "Oh, very good, Eli," sabi niya. Tila nagulat. "See? You just needed to focus. We're making progress." Itinuring niyang tagumpay ng kanyang pamamaraan ang nangyari, walang kamalay-malay sa tahimik na tulong mula sa labas. Samantala, sa kanyang opisina na puno ng mga monitor, hindi sa mga numero ng stock market, nakatingin si Rafael Alcaraz. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang screen na nagpapakita ng live feed mula sa security camera ng playroom. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagkayamot ni Dr. Isabel sa telepono. Nakita niya ang pag-alis nito palayo sa bata. At higit sa lahat, nakita niya ang tahimik na senyas ng babaeng tagalinis mula sa labas. Isang senyas na nagawa ang hindi nagawa ng lahat ng therapeutic tools at cognitive exercises sa loob ng 6 na buwan. Binigyan nito ng liwanag ang mga mata ng kanyang anak. Nangunot ang noo ni Rafael, naghalong pagtataka at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Ang lalaking naniniwala sa datos, sa siyensya, sa mga bagay na nasusukat, ay nakakita ng isang resulta mula sa isang paraang hindi niya maintindihan. Isang paraang hindi nakasulat sa anumang libro o report. Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat. "Manang Lorna, papuntahin mo sa opisina ko si Marilu. Ngayon na." Nanlamig ang buong katawan ni Marilu nang marinig ang utos mula kay Manang Lorna. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang naglalakad sa pasilyo papunta sa opisina ng amo. Ito na, tatanggalin na ako sa trabaho. Nakita niya ako. Nakita niyang sinuway ko ang utos niya. Pagpasok niya sa malawak na opisina, tila lalo siyang lumiit. Ang mga pader na salamin ay nagpapakita ng tanawin ng buong syudad, isang paalala kung gaano kalaki ang mundo ni Rafael Alcaraz at kung gaano kaliit ang sa kanya. Nakaupo si Rafael sa likod ng kanyang malaking mesa, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa labas. "Sir, pinapatawag niyo raw po ako." Halos pabulong na sabi ni Marilu. Dahan-dahang umikot ang upuan ni Rafael. Hindi siya galit. Wala ang apoy sa mga mata niya tulad ng kagabi.
Sa halip, isang matinding seryoso ang nakaukit sa kanyang mukha. Hindi siya nagsalita. Kumuha siya ng isang picture frame mula sa kanyang mesa. Larawan ni Eli na nakangiti. Isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita. Inilapag niya ito sa harap ni Marilu. Ang ngiti sa larawan ay isang multo mula sa masayang nakaraan. Tinitigan niya si Marilu, diretso sa mga mata. Ano ang kaya mong gawin na hindi nila kaya? Nakatitig si Rafael sa babaeng nasa harap niya. Isang simpleng babae na may mga matang nakakita na ng tunay na kalungkutan. Hindi niya inaasahan ang sagot na narinig niya mula sa sarili niyang bibig. Simula bukas, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay desidido. Hindi ka na sa kusina, dito ka na sa playroom. You will be his play assistant. Gagawin mo lang ang ginawa mo kanina. Walang gamot, walang libro. Intindihin mo lang siya. May idinagdag siyang kondisyon. Pero gagawin mo ang lahat sa ilalim ng supervision ni Dr. Montenegro. At sa oras na makita kong may masamang epekto ito kay Eli, babalik ka sa pagbabalat ng patatas. Nagkakaintindihan tayo? Opo, sir. Maraming salamat po sa tiwala. Sabi ni Marilu, ang kanyang puso ay tumatalon sa pinaghalong kaba at pasasalamat. Kinabukasan, nagsimula ang isang bagong yugto sa loob ng mansyon. Sa umpisa, si Dr. Isabel ay laging nakabantay. Sinusulat ang bawat kilos ni Marilu sa kanyang notebook na para bang nag-oobserba ng isang kakaibang specimen. Ngunit si Marilu ay hindi nagpatinag. Hindi niya tinuruan si Eli na magsalita. Tinuruan niya itong maglaro. Magkasama silang gumawa ng mga hayop mula sa luwad. Isang kalabaw na may sungay na tabingi, isang ibon na mas malaki pa ang tuka sa katawan. Hindi sila perpekto, pero sila ay sa kanila. Sa gabi, kapag hindi makatulog si Eli, itinuturo ni Marilu ang mga bituin sa labas ng bintana. Kinukwentuhan niya ito tungkol sa isang bayaning bituin na nagbabantay sa lahat ng mga batang natutulog. Hindi pinipilit ni Marilu si Eli na pumasok sa kanyang mundo. Sa halip, siya ang pumapasok sa tahimik na mundo ng bata. At doon, dahan-dahan siyang nagtanim ng maliliit na butilang liwanag. Isang hapon, habang sila ay naglalaro sa sahig, naisipan ni Marilu na magkwento. Alam mo ba, Eli? Panimula niya, may isang unggoy sa gubat, napakalikot niya. Paborito niyang laruin ang pagtalon-talon sa mga puno. Isang araw, nakakita siya ng isang mahabang-mahaba na balat ng saging. Ginaya ni Marilu ang kilos ng unggoy. Ang kanyang mga kamay at mukha ay puno ng ekspresyon. Tumakbo ang unggoy. Mabilis na mabilis. At dahil hindi siya nakatingin, naapakan niya ang dulo ng balat ng saging. At whoosh! Biglang idinulas ni Marilu ang kanyang sarili sa makintab na sahig, kunwari nadulas at tumama ang puwet. Aray ko po, ang sakit ng puwet ko, sabi niya, habang hinihimas-himas ito na may nakakatawang ekspresyon sa mukha. Isang tunog ang biglang pumunit sa katahimikan ng silid. Isang pigil na tawa, mahina, pero malinaw. Parang tunog ng isang maliit na kampana na matagal nang hindi napapatunog. Napatigil si Marilu. Napatigil ang mundo niya. Dahan-dahan siyang lumingon kay Eli. Ang bata, nakatakip ang dalawang kamay sa bibig. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nayayanig. Ang kanyang mga mata, sa unang pagkakataon, ay sumasayaw sa tuwa. Nang makita niyang nakatingin si Marilu, tila siya nahiya. Bigla siyang nagseryoso na para bang nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Inalis niya ang takip sa kanyang bibig at yumuko. Sa labas ng pinto, nakatayo si Rafael. Narinig niya ang lahat. Hindi niya namalayan. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang puso ay bumibilis. Ang tunog na yon, ang tunog na handa niyang ipagpalit sa lahat ng kanyang yaman. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakita rin ni Doña Beatriz ang lahat. Hindi tuwa ang nasa mukha niya, kundi isang malamig na apoy.
Ang babaeng ito, ang hamak na katulong na ito, nagtagumpay kung saan ang lahat ay nabigo. Hindi ito maaari. Sa loob ng playroom marahang lumapit si Marilu kay Eli. Limbot niyang inalis ang mga kamay ng bata na nakatakip pa rin sa bibig. Tinitigan niya ito sa mata at ngumiti. Okay lang yan, bulong niya. Ang sarap mong pakinggan. Gabi. Hindi mapakali si Doña Beatriz. Pumasok siya sa dating silid ni Selena, isang lugar na pinanatili niyang eksakto tulad ng dati. Ang amoy ng kanyang anak ay naroon pa rin. Binuksan niya ang isang kahon na gawa sa kahoy na narra. Sa loob, sa ilalim ng mga lumang litrato, ay isang kwadernong nababalutan ng katad. Isang diary. Kinuha niya ito, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Tinitigan niya ang diary na may halong takot at galit. Isang sikretong tanging siya lang ang nakakaalam. Isang sikretong sisirain ang lahat kung mabubunyag. Kinagabihan, habang si Marilu ay naghahanda ng umuwi sa kanyang kwarto, hinarang siya ni Doña Beatriz. Walang ibang tao sa paligid. Ang mukha ng matanda ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Walang sabi-sabi, naglabas siya ng isang makapal na sobre at inilapag ito sa isang maliit na mesa. Ang laman ay isang malaking halaga ng pera. Umalis ka na, sabi ni Doña Beatriz. Ang boses niya ay malamig at pinal. Ito ay sapat na para sa'yo. Tinitigan ni Marilu ang makapal na sobre sa mesa. Ang halaga sa loob niyon ay sapat na para baguhin ang kanyang buhay, para makalayo at magsimulang muli. Pero hindi yun ang buhay na gusto niya. Dahan-dahan, itinulak niya pabalik ang sobre palapit kay Doña Beatriz. Pasensya na po, Doña Beatriz, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Pero hindi po pera ang ipinunta ko dito. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Doña Beatriz. Huwag kang magmalinis. Alam ko ang pakay ng mga taong tulad mo. Hindi ito bayad sa serbisyo mo. Ito ay bayad para sa paglisan mo. Hindi po ako aalis. Simpleng sagot ni Marilu. Ang kanyang tingin ay hindi nagbabago. Nawala ang ngisi sa mukha ni Doña Beatriz, napalitan ng isang madilim na anyo. Kung ayaw mo sa madaling paraan. Bulong nito, tila isang pangako. Gagawin natin ito sa paraang gusto ko. Kinabukasan, naramdaman ni Marilu ang pagbabago. Ang mga ibang katulong ay umiiwas sa kanya. May mga pabulong na usapan sa mga sulok na tumitigil kapag siya ay dumarating. Ang lason ay nagsisimula ng kumalat. Si Doña Beatriz naman ay nagbago ng taktika. Lumapit siya kay Rafael. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala. Rafael, hiho. Malamig niyang sabi. Alam kong masaya ka sa nangyayari kay Ellie. Ako rin. Pero, sigurado ka ba sa babaeng yan? Wala tayong alam sa kanya. May mga taong sanay sa hirap. Gagawin ang lahat para lang makaahon sa buhay. Hindi kumibo si Rafael, pero ang mga salita ay naiwan sa kanyang isipan. Isang maliit na tinik ng pagdududa. Ang plano ni Doña Beatriz ay isinagawa ng perpekto. Isang umaga, habang nag-aayos ng mga gamit sa dating silid ni Selena, nawala ang isang mamahaling diamond brooch, ang paboritong alahas ng kanyang yumaong anak. Isang malaking komosyon ang naganap. Hinanap ito sa buong mansyon. Si Doña Beatriz ay nagpanggap na nag-aalala habang pasimpleng itinuturo ang sisi. Kakaunti lang naman ang pumapasok sa kwartong yon. Si Marilu, di ba naglilinis siya doon kahapon? Si Manang Lorna, na walang kamalay-malay, ang inutusan na halongkatin ang mga gamit ng lahat ng tauhan. Sa isang maliit na basket kung saan nilalagay ni Marilu ang kanyang mga gamit bago umuwi. Sa ilalim ng kanyang lumang pitaka, natagpuan ang kumikinang na alahas. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marilu. Hindi po sa akin yan. Manang maniwala po kayo sa akin. Ngunit ang ebidensya ay malinaw.
Dinala siya sa opisina ni Rafael. Doon, nakatayo si Doña Beatriz sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng tagumpay. Si Manang Lorna ay nakayuko, hindi makatingin kay Marilu. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng pag-aalinlangan at awa. Si Rafael ay nakaupo sa likod ng kanyang mesa. Tinitingnan ang brooch na nakapatong sa makintab na kahoy. Manang Lorna found this in your belongings, Marilu, sabi ni Rafael. Ang boses niya ay walang emosyon na lalong nakakatakot. Paborito yan ni Selena. Malungkot na sabi ni Doña Beatriz. Sinabi ko na sa'yo, Rafael, people like her. Hindi pinansin ni Marilu ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Rafael, puno ng pagsusumamo. Hindi siya umiyak, hindi siya nagpaliwanag ng paulit-ulit. Sa halip, huminga siya ng malalim at tinanong ang isang bagay na mas matimbang pa sa lahat ng ebidensya. Sir, sa tingin niyo po ba, magnanakaw ako? Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanong ay binitiwan sa hangin. Naghihintay ng sagot na babasag sa kanyang puso o magbibigay buhay sa kanyang pag-asa. Tinitigan ni Rafael ang babae. Ang babaeng nagpatawa sa kanyang anak. Ang babaeng may pinakamalinis na intensyon na nakita niya. Pero, paano napunta ang alahas sa gamit niya? Ang laso ni Doña Beatriz ay gumagapang na sa kanyang isipan. Hindi siya sumagot. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa sa isang salitang oo. Bumagsak ang mga balikat ni Marilu. Tumingin si Rafael sa alahas. Pagkatapos ay sa kanya, ang kanyang mukha ay isang maskara ng magulong damdamin. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay malamig at pinal. I need to think. Huwag kang lalapit kay Ili hanggat hindi ito malinaw. Ang utos ni Rafael ay parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan ni Marilu at Ili. Ibinalik siya sa kusina. Hindi na siya ang play assistant na nagdala ng ngiti sa mansyon. Siya ay muling naging si Marilu, ang tagahugas ng plato, isang anino sa gitna ng karangyaan. Ang bawat araw ay isang pagtitiis. Ang bawat tunog ng halakhak mula sa malayo ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang mas masakit ay ang epekto nito kay Eli, na wala ang kislap sa mga mata ng bata. Muli siyang naging tahimik at malungkot. Tinatanggihan niya ang mga laruan. Tinatabig niya ang kamay ni Dr. Isabel. Madalas siyang nakatayo sa tabi ng bintanang salamin ng playroom, nakatingin sa labas, tila may hinahanap. Hinahanap niya si Marilu. Isang hapon, ang tensyon ay umabot sa sukdulan. Pinipilit ni Dr. Isabel si Eli na bumuo ng isang puzzle, ngunit ang bata ay ayaw kumilos. Eli, we need to cooperate. Sabi ng doktora, ang kanyang pasensya ay unti-unti nang nauubos. This is for your own good. Bigla, sa isang pagsabog ng damdamin na hindi pa nakikita ng sino man sa kanya, itinulak ni Eli ang buong puzzle sa sahig. Nagkalat ang mga piraso. Pagkatapos, tumakbo siya. Hindi patungo sa kanyang silid, hindi patungo sa hardin. Tumakbo siya palabas ng playroom, nilagpasan ang mga nagulat na katulong at bumaba sa hagdanan. Ang kanyang maliliit na paa ay may isang destinasyon. Diretso siyang pumasok sa maingay na kusina. Napatigil ang lahat. Ang tagaluto, ang mga dishwasher, lahat ay napatingin sa batang prinsipe na hindi pa nila nakita sa lugar na yon kailanman. Nakatayo si Marilu malapit sa lababo. Nagpupunas ng mga baso, ang kanyang likod ay nakatalikod sa pinto. Naramdaman ni Eli ang kanyang presensya. Tumakbo siya palapit at, nang walang pag-aalinlangan, niyakap niya ang mga binti ni Marilu. Hinigpitan niya ang yakap, isinubsob ang kanyang muka sa luma niyang palda, na parang doon lang siya ligtas. Nagulat si Marilu. Binitiwan niya ang baso sa kanyang kamay na bumagsak at nabasag sa sahig. Ngunit hindi niya ininda ang ingay. Ang tanging nararamdaman niya ay ang maliliit na braso ni Eli na mahigpit na nakayakap sa kanyang mga binti. Sa pintuan ng kusina,
Halos sabay-sabay na dumating si Dr. Isabel, si Doña Beatriz, at sa likod nila, si Rafael. "Ellie, anong ginagawa mo dyan? Bitiwan mo siya!" Sigaw ni Doña Beatriz. Puno ng pandidiri ang kanyang boses. Lalapit sana siya para kunin ang bata. Ngunit pinigilan siya ng isang mahinahon, ngunit matatag na boses. "Hayaan niyo siya!" Si Rafael. Nakatayo siya doon. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa inaakala niyang magnanakaw, kundi sa kanyang anak. Nakikita niya ang desperasyon sa yakap ng bata. Bumitaw si Eli sa pagkakayakap, ngunit hindi sa kamay ni Marilu. Hinawakan niya ito ng mahigpit. At pagkatapos, sa isang kilos na nagpagulat sa lahat, hinila niya si Marilu palabas ng kusina. Walang nagsalita. Ang lahat ay sumunod sa tahimik na prosesyon. Si Eli, nahila-hila ang babaeng pinagbintangan. Si Marilu, nalitong-lito at takot. At sa likod nila, ang tatlong matatanda, mga saksi sa isang hatol na babaliktad. Hindi huminto si Eli hanggang sa makarating sila sa tapat ng opisina ni Rafael. Pumasok siya, hila pa rin si Marilu. Doon, sa ibabaw ng mesa, nakalagay pa rin ang kumikinang na brooch. Binitiwan ni Eli ang kamay ni Marilu. Lumapit siya sa mesa. Buong tapang niyang itinuro ang alahas. Pagkatapos, lumingon siya at tumingin sa lahat. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tumingin siya kay Marilu at buong diin siyang umiling-iling. Paulit-ulit. Hindi, 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 hindi pa siya nakontento. Lumapit siyang muli kay Marilu, kinuha ang kamay nito at marahan itong idinampi sa sarili niyang pisngi. Isang pamilyar na kilos, isang kilos ng pag-aalaga at pagtitiwala na si Marilu mismo ang nagturo sa kanya. Isang tahimik na mensahe. Siya ang nag-aalaga sa akin. Hindi siya masama. Sa sandaling iyon, parang isang salamin na nabasag ang pader ng pagdududa sa puso ni Rafael. Ang lahat ng lohika, lahat ng ebidensya, lahat ng lason na ibinulong sa kanya ay gumuho sa harap ng isang simpleng katotohanan, ang tiwala ng kanyang anak. Ang kanyang tingin ay napunta kay Marilu. Nakita niya ang sakit at pagkalito sa mga mata nito, ngunit higit sa lahat, nakita niya ang kawalan ng kasalanan at isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang tingin kay Doña Beatriz, na ngayon ay namumutla, nakatingin kay Eli na parang hindi makapaniwala. Ang galit ni Rafael ay hindi maingay. Ito ay malamig, ito ay tahimik, at ito ay pinal. "Mama," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bigat na parang bato. "Kailangan nating mag-usap." Walang sino man ang nakarinig kung ano ang eksaktong pinag-usapan sa loob ng opisina. Ngunit paglabas ni Doña Beatriz, ang maskara ng kanyang pagiging Jingegard Alcaraz ay basag. Ang kanyang mukha ay maputla, at sa kauna-unahang pagkakataon, may bakas ng pagkatalo sa kanyang mga mata. Kinabukasan, sa harap ng lahat ng mga katulong na nagtipon sa sala, isang formal na paghingi ng tawad ang naganap. "Marilu," sabi ni Doña Beatriz, ang bawat salita ay tila isinusuka niya. "Nagkamali ako ng paghuhusga. Ang brooch ay nailagay ko pala sa ibang drawer. I'm sorry." Ang paumanhin ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Walang sinseridad. Ngunit sapat na yon. Sapat na para ibalik ang dignidad ni Marilu. Simula ngayon, inanunsyo ni Rafael, ang kanyang boses ay malinaw at pinal. Si Marilu ay hindi na kitchen staff. Siya na ang official play and development assistant ni Eli. Ang sahod niya ay dodoblehin at ang tanging taong sasagutin niya sa mansyon na ito ay ako. Ang mensahe ay malinaw. Si Marilu ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Ang mga sumunod na araw ay nagdala ng bagong simoy ng hangin sa mansyon. Ang mabigat na katahimikan ay napalitan ng mga bulong ng tawa ni Eli. Si Marilu, na may bagong kumpiyansa, ay mas naging malikhain.
Nagtayo sila ng isang maliit na tent gamit ang mga kumot sa playroom. Nagpinta sila gamit ang kanilang mga daliri. At si Rafael mas madalas nang umuuwi ng maaga. Minsan, hindi niya namamalayan, napapangiti siyang mag-isa habang pinapanood sila mula sa kanyang opisina. Nakikita niya hindi lang ang paggaling ng kanyang anak, kundi ang lakas at kabutihan ng isang babaeng dumaan na sa matinding sakit. Isang gabi, nakita niyang mag-isang nakaupo si Marilu sa hardin, sa paborito nitong bangko sa ilalim ng puno. Tahimik lang itong nakatingin sa mga bulaklak na naliliwanagan ng buwan. Nagtimpla si Rafael ng 2 tasa ng tsa at dinala ito sa labas. "Hindi ka pa ba nilalamig?" tanong niya habang inaabot ang 1 tasa kay Marilu. Nagulat si Marilu. "Sir, salamat po." Umupo si Rafael sa kabilang dulo ng bangko, nag-iiwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. "Marilu, I'm sorry," sabi niya. Ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon. "I'm sorry for doubting you." Ngumiti si Marilu, isang malungkot pero totoong nangiti. "Naiintindihan ko po, sir. Mahirap pong magtiwala." Tumingin siya sa mga bulaklak. "Paborito po kasi ng anak ko ang mga bulaklak. Si Ana po. Sabi niya, ang mga bulaklak daw ay mga ngiti ng langit." Ito ang unang beses na narinig ni Rafael na binanggit niya ang pangalan ng kanyang anak. Isang pinto sa kanyang puso ang bahagyang bumukas. "She must have been a wonderful child," sabi ni Rafael. "Opo, at napakatapang niya," sagot ni Marilu. May luha sa gilid ng kanyang mata. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman din ni Rafael ang pangangailangang maging tapat. "Ako na naman." Panimula niya, ang kanyang tingin ay nasa malayo. "Ang huling pag-uusap namin ni Selena, dapat ay tungkol sa isang fiesta sa school ni Eli, pero isinantabi ko. May importanteng business call ako mula sa Hong Kong." Sabi ko, "Mamaya na lang." Pero hindi na dumating ang mamaya. Ang bigat ng pagsisisi ay naramdaman ni Marilu sa boses ng lalaki. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila, ngunit hindi ito mal-awkward. Ito ay isang katahimikan ng 2 taong nagkakaintindihan sa sakit ng pagkawala. Biglang tumayo si Rafael at lumapit sa isang kumpol ng mga rosas na may kakaibang kulay, isang halo ng puti at mapusyaw na rosas. "Selena planted this," sabi niya, habang marahang hinahaplos ang isang talulot. "She said it reminded her of a patient's mother, a very strong woman." Tumingin siya kay Marilu, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Isang pagkilala, isang koneksyon. Nang gabing iyon, habang pabalik si Marilu sa kanyang silid, sinalubong siya ni Manang Lorna sa isang madilim na pasilyo. Ang matanda ay tila hindi mapakali. "Marilu," pabulong niyang sabi. May mabilis siyang idinukot mula sa kanyang bulsa, isang maliit, luma at tansong susi. Mabilis niya itong ipinasok sa kamay ni Marilu. "Itago mo ito," sabi ni Manang Lorna. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Para sa'yo dapat ito." Bago pa makapagtanong si Marilu, mabilis nang tumalikod at naglakad palayo ang matanda. Iniwan siyang nakatayo doon, hawak ang isang malamig na piraso ng metal, isang susi na hindi niya alam kung anong pinto ang bubuksan. Ang paghingi ng tawad ni Doña Beatriz ay isang palabas lamang. Sa likod ng mga ngiting pilit at mga salitang walang laman, isang bagong plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Kung hindi niya kayang paalisin si Marilu gamit ang pera o paninira, gagamitin niya ang pinakamakapangyarihang armas sa lahat, ang nakaraan. Tumawag siya sa isang pribadong investigador, isang taong sanay sa paghuhukay ng mga lihim na dapat ay nakabaon na. "I want to know everything about her," utos niya sa telepono. Ang kanyang boses ay malamig at walang awa. Marilu Dizon, every detail, every failure, every weakness. Habang ang investigador ay nagtatrabaho, si Marilu naman ay abala sa pag-aalaga kay Eli.
Isang araw, habang nililinis ang ilang lumang kahon sa playroom na ipinatago ni Rafael, nakita niya ang isang maliit na music box na gawa sa kahoy. Mayroon itong maliit na keyhole sa gilid. Bigla niyang naalala ang susi. Nanginginig ang mga kamay, kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Isinuksok niya ito sa butas. Click! Sakto! Dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Isang himig ang nagsimulang tumugtog. Isang pamilyar na himig. Ang himig ng oyayi na kinanta niya sa hardin noong unang gabi niya sa mansyon. Sa ugoy ng duyan. Sa ilalim ng takip, may isang maliit na papel na nakasulat kamay. Sulat ni Selena. This lullaby is for Anna and her strong mother. May they always find peace. Napahawak si Marilu sa kanyang bibig. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Hindi lang pala siya ang nakakaalala. Si Selena, ang kanyang anghel na doktora, ay inaalala rin sila. Ang koneksyon nila ay mas malalim pa sa inaakala niya. Ito pala ang dahilan kung bakit ayaw ni Doña Beatriz na marinig ang ibang kanta. Ito ang kanta ni Selena para sa kanya. Samantala, natanggap na ni Doña Beatriz ang report mula sa investigador. Binuksan niya ang sobre, ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat linya, naghahanap ng bala, at natagpuan niya ito. Subject, Marilu Dizon. Lost her only child, Anna Dizon, due to a congenital heart defect. Following the child's death, subject was treated for 3 months at the Santa Teresita Mental Health Clinic for severe depression and post-traumatic stress disorder. Isang demonyong ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Beatriz. Mental Health Clinic. Iyon na. Ito ang kanyang alas. May isa pang detalye sa report. Subject has a younger brother, a certain Benji Dizon, currently unemployed. Last known address is in Batangas, but whereabouts are unknown. Isinantabi niya muna ang impormasyong yon. Ang issue sa pag-iisip ang mas mahalaga. Kinagabihan, sa hapagkainan, ipinakita ni Doña Beatriz ang kanyang bagong mukha. Siya ay mas mabait, mas mapagbigay pansin kay Marilu. Marilu, hiha, sabi niya, na ikinagulat ng lahat. Nakikita ko ang malaking pagbabago kay Ili. Utang namin sa iyo ang lahat ng ito. Nagpatuloy siya. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Kaya naman naisip ko, dapat siguro tayong magdiwang. Let's have a small family gathering, isang salo-salo, para ipagdiwang ang paggaling ni Ili. What do you think, Rafael? Si Rafael, na nagulat sa biglaang pagbabago ng biyanan, ay pumayag. That's a good idea, Mama. Ili will be happy. Wonderful! Sabi ni Doña Beatriz, sabay palakpak. Tumingin siya kay Marilu, at sa likod ng kanyang ngiti, may isang babala sa kanyang mga mata. Isang babalang nagsasabing, "This is for you. This will be your end. I will invite our closest relatives and friends. I want them to see the miracle you've done." Sabi pa niya, ang bawat salita ay may dalang lason. Habang ang lahat ay naghahanda para sa pagdiriwang, ang investigador ni Doña Beatriz ay nasa isang bus na papuntang Batangas. May isa pa siyang utos na kailangang tuparin. Hanapin ang kapatid ni Marilu. 1 linggo ang lumipas. Ang araw ng salo-salo ay dumating. Ang mansyon ay napuno ng mga bisitang mayayaman at makapangyarihan. Si Marilu, na pinilit ni Rafael na dumalo, ay nakaramdam ng pagkailang sa gitna ng karangyaan. Si Eli, sa kabilang banda, ay masaya. Hawak niya ang kamay ni Marilu sa isang tabi at ang kamay ni Rafael sa kabila. Nang ang lahat ay abala sa pagkain at pakikipagkwentuhan, tumayo si Doña Beatriz sa isang maliit na entablado. Hawak ang isang mikropono. Ngumiti siya sa lahat. Tonight, panimula niya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong hardin. We will celebrate the truth. Ang kanyang mga mata ay dumapo at tumitig kay Marilu. Ang nangiti sa kanyang labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa halip, ang mga ito ay nangungusap ng isang nalalapit na paghuhusga.
Ang mga salitang ipagdiwang ang katotohanan ay naiwan sa hangin na nag-iwan ng isang kakaibang lamig sa kabila ng init ng gabi. Para sa karamihan ng mga bisita, ito ay isang simpleng pasasalamat. Ngunit para kay Marilu, ito ay tunog ng isang patibong. Biglang bumigat ang hangin sa paligid niya. Ang mga tawanan ay tila lumayo. Ang mga ilaw ng hardin ay tila lumamlam. Naramdaman niya ang titig ni Doña Beatriz na parang isang malamig na bakal na nakatutok sa kanya. Marilu, are you okay? Tanong ni Rafael sa tabi niya. Napansin ang biglaang pamumutla niya. You look pale. Pilit nang ngumiti si Marilu. Okay lang po, sir. Medyo naninibago lang po siguro sa dami ng tao. Ngunit sa loob-loob niya, isang bagyo ng kabaang namumuo. Ang paraan ng pagtingin ni Doña Beatriz sa kanya, mayroon itong kahulugan. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang kabaitan na ipinakita nito sa nakaraang linggo ay isang maskara lamang para sa isang mas masahol na plano. Naisip niya, dapat ko bang sabihin kay Sir Rafael ang tungkol sa nakaraan ko? Ngunit paano? Paano niya sisimulan? Si Dr. Raisabel, na imbitado rin, ay nakatayo sa isang sulok. Hawak ang isang kopita ng champagne. Hindi siya nakikihalubilo. Sa halip, ang kanyang mga mata ay matamang nagmamasid. Nakita niya ang palitan ng tingin sa pagitan ni Doña Beatriz at Marilu. Bilang isang eksperto sa kilos ng tao, alam niyang may tensyong namumuo sa ilalim ng magandang pagtitipon. Napansin din niya ang pagdating ng isang lalaking hindi niya kilala na binati ni Doña Beatriz sa isang sulok na may kasamang senyas na maghanda ka. Si Ellie na walang kamalay-malay sa digmaan ng mga matatanda, ang tanging tunay na masaya sa gabing iyon. Bago magsimula ang programa ni Doña Beatriz, lumapit siya kay Marilu. May itinatagong isang piraso ng papel sa likod niya. Tita Lu! Bulong niya, medyo nahihiya. Inilahad niya ang papel. Isa itong drawing. Simple lang ang pagkakaguhit. Tipikal ng isang bata. Ngunit ang mensahe nito ay malinaw. May 3 figura sa drawing. Magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking dilaw na araw. Isang matangkad na lalaki, isang babae na may mahabang buhok, at isang maliit na bata sa gitna. Sa ilalim, nakasulat sa nanginginig na letra ang salitang, pamilya. Parang may kung anong mainit na bagay ang bumalot sa puso ni Marilu. Ang lahat ng kanyang takot ay panandaliang nawala. Kinuha niya ang drawing at niyakap si Ili. Ang ganda, Ili. Maraming salamat. Bulong niya. Nang makita ito ni Rafael, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya at ginulo ang buhok ng anak. Sa sandaling iyon, sila ay mukhang isang tunay na pamilya. Ngunit ang sandaling iyon ay pinutol ng boses ni Doña Beatriz mula sa entablado. Good evening, everyone. Bago tayo magpatuloy, gusto kong ipakilala sa inyo ang taong naging dahilan kung bakit tayo nagtitipon ngayong gabi. Sabi niya, ang kanyang nangiti ay perpekto, ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap. Marilu, Hija, please come up here. Lahat ng mata ay napunta kay Marilu. Parang may mga yelong kamay ang humawak sa kanyang mga paa. Go on, bulong ni Rafael na nagbibigay ng lakas ng loob. You deserve this. Sa bawat hakbang niya palapit sa entablado, pakiramdam niya ay naglalakad siya patungo sa bitayan. Ang ngiti ni Doña Beatriz ay hindi nang ngiti ng isang mapagmalasakit na lola. Ito ay nangiti ng isang mangangaso na malapit ng isakmal ang kanyang biktima. Nang makarating siya sa tabi nito, inakbayan siya ni Doña Beatriz. Ang hawak nito ay mahigpit na parang nagsasabing, wala ka ng kawala. Humarap si Doña Beatriz sa mga bisita. Ang kanyang boses ay nagbago, naging mas seryoso, mas dramatiko. Tonight, we will celebrate the truth, inulit niya. At ang katotohanan ay may maraming mukha. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa isang lalaki sa gilid ng mga bisita na may hawak na kamera. Tumango siya rito. Ang lalaki ay tumango pabalik. At pagkatapos,
Tumingin siyang muli sa mga bisita bago ibinalik ang kanyang titig kay Marilu, isang titig na puno ng panunumbat at tagumpay. Ang katahimikan bago ang unos ay tapos na. Ang mahigpit na pagkakaakbay ni Doña Beatriz ay parang isang tanikala. Tumingin si Marilu sa mga bisita, mga mukha ng mayayaman at makapangyarihan, lahat ay nakangiti, walang kamalay-malay sa parating na unos. Ang babaeng ito, panimula ni Doña Beatriz, ang kanyang boses ay malumanay na parang lason na nakabalot sa pulot. Ay isang himala, isang babaeng galing sa wala na nagawang pasayahin ang apo kong si Eli. Nagpalakpakan ng mga tao. Ngumiti si Marilu ng pilit. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Ngunit, pagpapatuloy ni Doña Beatriz at biglang nagbago ang tono ng kanyang boses, naging matalas. Gaya ng sabi ko, ang katotohanan ay may maraming mukha. At bilang lola ni Eli, obligasyon kong siguraduhin na ang apo ko ay nasa mabuting kamay. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa entablado. Hila-hila pa rin si Marilu na parang isang tropeo. Alam niyo ba ang kwento ng ahas sa hardin? Tanong niya sa mga bisita. Isang ahas na dahan-dahang gumapang papasok sa isang paraiso. Sa una, mukha itong hindi nakakasama. Mukha pa nga itong kaawa-awa. Ngunit sa loob nito ay may kamandag. Ang mga ngiti sa mukha ng mga bisita ay unti-unting nawala. Napalitan ng pagkalito. Si Rafael, na nakatayo sa ibaba, ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa. Itinigil ni Doña Beatriz ang paglalakad at humarap kay Marilu. Tinanggal niya ang kanyang pagkakakbay at itinuro ito. Ang kanyang daliri ay parang isang patalim. Ang babaeng ito ay may itinatagong nakaraan. Isang nakaraang puno ng kadiliman at kasinungalingan. Parang bombang sumabog ang mga salita niya. Nagkaroon ng bulungan sa mga manonood. Nagpanggap siyang isang simpleng babae na naghahanap ng trabaho. Ngunit ang totoo, mayroon siyang sariling agenda. Patuloy na sigaw ni Doña Beatriz. Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Ang babaeng ito ay nagkaroon ng anak na namatay at dahil sa kanyang kapabayaan, hindi niya ito naalagaan. Hindi totoo yan, sigaw ni Marilu. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pinutol ito ni Doña Beatriz. At dahil sa sakit sa pag-isip, kinulong siya sa isang mental hospital. Ang pangalawang bomba, mas malakas, mas nakakawasak. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Lahat ng mata ay nakatitig ngayon kay Marilu na may halong pagkamangha, awa at pandidiri. Doña Beatriz, tama na yan. Sigaw ni Rafael mula sa ibaba. Sinusubukang umakyat sa entablado, ngunit hinarangan siya ng mga security guard na inihanda na ng matanda. Hindi pa tapos si Doña Beatriz. Tumingin siya sa mga bisita, ang kanyang mga mata ay parang nag-aapoy. Sasabihin niyo sa akin ngayon, ligtas ba ang apo ko sa kamay ng isang babaeng hindi lang pabaya, kundi baliw? Isang babaeng nagpanggap na tagapag-alaga. Pero ang totoo ay isa lamang hamak na yaya na may madilim na nakaraan. Sa gitna ng lahat ng akusasyon, sa gitna ng daan-daang matang humuhusga sa kanya, hindi tumingin si Marilu kay Doña Beatriz. Hindi rin siya tumingin kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang maliit na bata sa di kalayuan. Nakita niya si Eli na nakatayo sa tabi ng isang fountain. Hawak-hawak pa rin ang kanyang drawing. Nakita niya ang takot at pagkalito sa mukha ng bata. At sa sandaling iyon, ang sakit ng paghusga ay nawala. Napalitan ng isang mas matinding kirot. Ang kirot na nasasaktan niya ang batang napamahal na sa kanya. Sa mga mata niya, isang tahimik na mensahe ang ipinapadala niya kay Eli. Patawarin mo ako. Hindi na niya kaya. Ang bigat ng kahihiyan ay parang isang dambuhalang bato na pumipitpit sa kanya. Gusto na lang niyang maglaho. Nang makita ni Doña Beatriz ang kanyang pagkatalo,
Ibinigay niya ang huling dagok. Lumapit siya kay Marilu. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagkasuklam. Hinawakan niya ang braso nito ng buong higpit. Hindi ka nababagay dito. Bulong niya. Sapat lang para marinig nilang dalawa. At pagkatapos ay sumigaw siya para sa lahat. Lumayas ka sa pamamahay ko. Hinila niya si Marilu pababa ng entablado. Sa sobrang lakas ng pagkakahila at sa pagkabigla, natapilok si Marilu. Bumagsak siya sa damuhan, sa paanan ng entablado. Sa harap ng lahat, nakatayo si Doña Beatriz sa ibabaw niya. Tila isang reyna na nagpaparusa sa isang alipin. Ang mundo ni Marilu ay gumuho. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tainga at ang tibok ng kanyang basag na puso. Ang kahihiyan ay isang kumunoy na humihila kay Marilu. Pababa. Nakaluhod sa damuhan, ang mga mata ng lahat ng bisita ay nakatutok sa kanya. Mga titig na parang libu-libong karayom. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang ulo. Kawawa naman. Pero totoo kaya? Nakakatakot. Malapit pa naman sa bata. Si Rafael ay pilit na kumakawala sa mga security guard. Bitawan na niyo ako. That's enough, Mama. Sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay nalulunod sa ingay ng iskandalo. Si Doña Beatriz ay nakatayo sa itaas niya, nagtatamasa sa kanyang tagumpay. Inilahad niya ang kanyang kamay sa mga gwardiya. Dalhin niyo siya palabas. Now. Dalawang unipormadong lalaki ang lumapit kay Marilu. Hinawakan nila ang kanyang mga braso para itayo siya at kaladkarin palabas. At sa sandaling iyon, isang tunog ang pumunit sa hangin. Isang tunog na mas malakas pa sa lahat ng bulungan. Mas matalas pa sa lahat ng akusasyon. Isang sigaw. Isang sigaw ng isang bata. Bitawan niyo si Tita Lu! Ang sigaw ay hindi malakas. Medyo garalgal pa dahil sa matagal na hindi paggamit. Ngunit sa katahimikan na biglang bumalot sa hardin, ito ay umalingaw-ngaw na parang isang kulog. Lahat ng ulo ay lumingon sa pinanggalingan ng boses. Doon, malapit sa fountain, nakatayo si Eli. Ang drawing na hawak niya ay nahulog na sa damuhan. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Nagpapakita ito ng galit. Ang buong hardin ay natigilan. Ang mga security guard ay natulala. Binitiwan si Marilu. Si Rafael ay napahinto sa kanyang pagpupumiglas. Si Doña Beatriz sa itaas ng entablado ay napanganga. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng ganap na pagkabigla. Walang sino man ang gumalaw. Walang sino man ang humihinga. 6 na buwan. 6 na buwan ng katahimikan. At ang mga unang salitang pinakawalan niya ay hindi Papa o Lola. Ito ay isang utos. Isang pagtatanggol. Hindi pa tapos si Eli. Tumakbo siya. Nilagpasan niya ang mga bisitang nakatulala. Hindi siya tumakbo kay Rafael. Hindi siya tumakbo palayo. Tumakbo siya papunta kay Marilu. Yumakap siya ng mahigpit sa babaeng nakaluhod pa rin sa damuhan. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang takot at sakit sa yakap na yon. Itinaas niya ang kanyang ulong puno ng luha at tumingin sa kanyang lola na nasa entablado. "Wag po," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at nanginginig. "Please, don't hurt her." Ang pangalawang pangungusap, isang pakiusap, isang hatol sa kasalanan ni Doña Beatriz. Sa sandaling iyon, si Rafael ay hindi na tumakbo. Hindi na siya sumigaw. Nakatayo lang siya sa kanyang kinatatayuan habang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang tunog na pinangarap niyang marinig gabi-gabi. Ang tunog na ipinagdasal niya. Ang tunog na handa niyang bayaran ng kahit magkano. Sa wakas, narinig na niya. At ito ay para ipagtanggol ang isang babaeng pinagdudahan niya. Ang katahimikan sa hardin ay nabasag ng isa pang boses. Hindi ito sigaw. Ito ay kalmado, ngunit may bigat. Si Manang Lorna.
Ang matandang mayordoma na laging nasa anino ay dahan-dahang lumakad papunta sa gitna. Yumuko siya ng bahagya kay Rafael. Sir Rafael, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw sa gabing iyon. May kailangan po kayong malaman tungkol kay Ma'am Selena at kay Marilu. Ang mga salita ni Manang Lorna ay nag-iwan ng isa pang alon ng katahimikan sa hardin. Ang atensyon ng lahat na kanina'y nakatuon sa himala ng pagsasalita ni Ellie ay nabaling na ngayon sa matandang mayordoma. Si Doña Beatriz na nakabawi na mula sa pagkabigla ay sumigaw mula sa entablado. Lorna, anong pinagsasabi mo? Bumalik ka sa loob. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sumunod si Manang Lorna. Tumingin lang siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bigat na matagal na niyang dinadala. Ano yun, Manang? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit naguutos. Huminga ng malalim si Manang Lorna. Sir, hindi po estranghero si Marilu sa pamilyang ito. Hindi rin po siya nagkataon lang na napadpad dito. Nangunot ang noo ni Rafael. Anong ibig mong sabihin? Noong mga huling buwan ni Ma'am Selena, panimula ni Manang Lorna, ang kanyang boses ay nanginginig sa alaala. May isang pasyente sa ospital na hindi niya malimutan, isang batang babae na may kaparehong sakit sa puso ni Sir Eli noon. Ang pangalan po ng bata ay Ana. Sa pagkarinig ng pangalan, napatingin si Marilu kay Manang Lorna. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagtataka. Nagpatuloy ang matanda. Gabi-gabi, bago umuwi, dumadaan si Ma'am Selena sa kwarto ng batang iyon. Kinukwentuhan niya ako tungkol sa ina ng bata. Isang inang hindi raw bumibitaw. Isang inang natutulog sa sahig sa tabi ng kama ng anak niya. Isang inang kumakanta ng oyayi kahit na ang puso niya ay durog na durog. Tumingin si Manang Lorna kay Marilu. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. Ang inang iyon ay si Marilu Dizon. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga bisita. Ang kwento ay nagsisimula ng mabuo. Nang malaman po ni Marilu ang tungkol kay Sir Eli sa balita, patuloy ni Manang Lorna, hindi po siya nag-apply dito para sa pera. Nagpunta po siya dito para magpasalamat. Magpasalamat? Naguguluhang tanong ni Rafael. Opo, sir. Para magpasalamat sa anak ninyo, kay Ma'am Selena. Dahil kahit hindi na iligtas ni Ma'am Selena ang buhay ni Ana, ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ibinigay niya ang dignidad at pagmamahal sa anak ni Marilu hanggang sa huling sandali. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng puzzle na nabubuo. Ang oyayi, ang pag-aalaga, ang koneksyon. Ang pagpunta niya dito, sabi ni Manang Lorna, ang kanyang boses ay naglalaman ng bigat ng kulturang Pilipino, ay hindi para maningil. Ito po ay para magbayad. Isang utang na loob. Ang huling dalawang salita ay tumatak ng malalim sa puso ni Rafael. Utang na loob. Isang sagradong konsepto. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Si Doña Beatriz sa entablado ay parang isang estatwang nabasag. Ang lahat ng kanyang akusasyon, kasakiman, masamang intensyon ay gumuho at naging abo. Ang babaeng tinawag niyang ahas ay isa palang anghel na nagbabalik ng kabutihan. Si Rafael ay dahan-dahang lumapit kay Marilu na nakaluhod pa rin, yakap-yakap si Eli. Ang mundo sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila gumuho. Ang babaeng hinusgahan niya, ang babaeng muntik na niyang palayasin, ay ang parehong babaeng hinangaan ng kanyang yumaong asawa. Si Marilu, sa gitna ng kanyang mga luha, ay tumingala kay Rafael. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Ang tanging gusto ko lang po, sabi niya, ang kanyang puso ay bukas na ngayon. Ay pasalamatan ng nanay niya sa pagbibigay ng karangalan sa anak ko hanggang sa huli.
Isang matinding kirot ng pagsisisi at kahihiyan ang naramdaman ni Rafael. Mas matindi pa sa naramdaman niya nung namatay si Selena. Dahil sa pagkakataong ito, siya ang nagkasala, siya ang naging bulag. Biglang lang may naalala siya. Isang bagay na sinabi ni Selena, isang bagay na isinantabi niya. Raf, may diary ako. Kung may mangyari sa akin, basahin mo. Nandoon ang lahat ng gusto kong sabihin sa'yo at para kay Eli. Hindi niya ito pinansin noon. Masyado siyang abala, masyadong masakit. Ngunit ngayon, alam niya, kailangan niya itong mahanap. Nang walang anumang salita, tumalikod si Rafael. Hindi niya pinansin ang mga bisita. Hindi niya pinansin si Doña Beatriz. Naglakad siya pabalik sa loob ng mansyon. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at desidido. Umakyat siya sa hagdanan, diretso sa dating silid nila ni Selena. Sa silid-aklatan na katabi nito, alam niya kung saan hahanapin. Isang lihim na kompartimento sa likod ng isang hilera ng mga libro. Binuksan niya ito at doon, naghihintay, ay isang kwadernong nababalutan ng katad. Ang tinig ni Selena mula sa nakaraan. Ang katotohanang matagal na niyang tinatakbuhan. Ang bigat ng diary sa kamay ni Rafael ay parang bigat ng 6 na buwan ng kanyang pagkakasala. Umupo siya sa lumang silya ni Selena. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuklat ang mga pahina. Ang sulat kamay ni Selena, pamilyar at elegante, ay sumalubong sa kanya. Ang mga unang pahina ay puno ng masasayang alaala. Ang unang ngiti ni Eli, ang kanilang mga family trip. Ngunit habang lumilipat ang mga pahina, isang anino ng kalungkutan ang unti-unting lumitaw. Busy na naman si Raf. Minsan, pakiramdam ko, kasama ko siya pero wala siya. Ang kausap ko ay ang anino ng isang CEO, hindi ang asawa ko. Si Eli na lang ang nag-iisang araw sa aking madilim na langit. Ang bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Rafael. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. At pagkatapos, nakita niya ang pangalan, Marilu. Nakilala ko ang pinakamatapang na babae sa mundo ngayon. Ang pangalan niya ay Marilu. Ang kanyang anak na si Ana ay unti-unti nang nawawala. Ngunit ang kanyang pananampalataya ay hindi natitinag. Kinakantahan niya ito nang sa ugoy ng duyan gabi-gabi. At sa boses niya, naririnig ko ang lahat ng pagmamahal sa mundo. Sabi niya, ang mga bulaklak daw ay ngiti ng langit. Sana ay kasing tapang niya ako. Napahinto si Rafael. Ang babaeng hinangaan ng asawa niya ay ang parehong babaeng kanyang hinusgahan. Ipinagpatuloy niya at ang mga huling pahina ang tuluyang bumasag sa kanyang puso. Nararamdaman kong bumibigay na ang katawan ko. Huwag sanang kunin agad ako, Panginoon. Ngunit kung sakali, may isa lang akong hiling. Kung hindi ko na magagabayan si Eli, sana ay isang babaeng tulad ni Marilu ang magmahal sa kanya. Isang babaeng may pusong kayang magtanim ng mga bulaklak sa gitna ng isang disyerto. Isang babaeng nauunawaan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa mga ngiti na nagmumula sa puso. At sa pinakahuling entry, Rafael, mahal ko, patawarin mo ako kung hindi ko na kaya. Huwag mong hayaang lumaki si Eli sa isang palasyong puno ng katahimikan. Hayaan mo siyang tumawa, hayaan mo siyang madapa, at higit sa lahat, hayaan mo siyang magmahal. Hanapin mo ang boses ng puso ninyo. Iyon lang ang mahalaga. Isinara ni Rafael ang diary. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na lang pagsisisi. Ito ay isang malinaw na misyon. Isang habilin mula sa babaeng pinakamamahal niya. Bumaba siya. Ang mga bisita ay unti-unti nang nag-aalisan, naiiwan ang isang hardin na puno ng tensyon at mga basag na piraso ng katotohanan. Si Marilu ay nakaupo sa isang silya, yakap pa rin si Eli
na nakatulog na sa kanyang kandungan dahil sa pagod at emosyon. Si Doña Beatriz ay nakaupo mag-isa sa isang sulok, nakayuko. Ang kanyang buong pagkatao ay gumuho. Tila tumanda siya ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Nilapitan ni Rafael ang kanyang biyenan. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanumbat. Dahan-dahan niyang inilapag ang diary sa lamesa sa harap nito. "Basahin niyo, ma," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pinalidad. "Pakinggan niyo ang tunay na boses ng anak ninyo, hindi ang boses na nilikha niyo sa inyong isipan para protektahan ang isang legacy. Pakinggan niyo ang puso niya." Tumalikod siya at hindi na lumingon pa. Ang huling taong kailangan niyang harapin ay ang babaeng binigyan ng misyon ng kanyang asawa. Nakita niya si Marilu na papunta na sa silid ng mga katulong. Bitbit ang mga gamit niyang nakalagay sa isang maliit na bag. Nag-iimpake na siya. Hinarangan niya ang daan nito. "Saan ka pupunta?" tanong ni Rafael. "Uuwi na po, sir," sagot ni Marilu, hindi makatingin ng diretso. "Nagkausap na po kami ni Manang Lorna. Aalis na po ako bukas ng umaga." "Bakit?" "Dahil po, tapos na po ang misyon ko dito," sabi niya. "Nagsalita na po si Eli at masyado na pong magulo. Hindi po ako nababagay dito." Sa unang pagkakataon, nakita ni Marilu ang isang Rafael Alcaraz na hindi isang bilyonaryo, hindi isang amo, hindi isang henyo sa negosyo. Nakita niya ang isang lalaking wasak, isang lalaking takot, isang lalaking nangangailangan. "Marilu," sabi niya, ang kanyang boses ay halos pabulong, basag sa emosyon. "Huwag kang umalis." Umiling si Marilu. "Hindi po tama, sir. Ako ang mali." Mabilis na sagot ni Rafael. "Ako ang naging bulag. Ako ang naging duwag. Pero ngayon, malinaw na ang lahat." Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang pagkatao. "Please, kailangan ka namin." Hindi ito isang utos, isa itong pakiusap, isang pagsusuko, ang pag-amin ng isang hari na hindi niya kayang mag-isa sa kanyang kaharian. Ang pakiusap ni Rafael ay naiwan sa hangin sa pagitan nila. Isang pakiusap na mas mabigat pa sa kahit anong utos. Tumingin si Marilu sa mga mata ng lalaki at nakita niya roon hindi lang ang pangangailangan ng isang ama, kundi ang pangungulila ng isang pusong katulad ng sa kanya. Tumango siya ng dahan-dahan. "Dito lang po ako, para kay Eli." Ang mga salitang iyon ay sapat na para sa ngayon. Kinabukasan isang bagong araw ang sumikat sa mansyon ng mga Alcaraz. Ngunit hindi na ito ang dating mansyon. Ang mabigat at malungkot na hangin ay napalitan ng isang magaan na pag-asa. Tinupad ni Rafael ang kanyang salita. Formal niyang tinapos ang kontrata ni Dr. Isabel Montenegro. Sa isang pribadong pag-uusap, kinausap niya si Doña Beatriz. "Mama, kailangan niyo munang umalis," sabi niya. Hindi galit, kundi may lungkot. Hindi para parusahan kayo, kundi para bigyan kayo ng pagkakataong maghilom. Para hanapin niyo ulit ang sarili ninyo, hindi bilang tagapagtanggol ng isang legacy, kundi bilang isang ina na nagluluksa. Di walang pagtatalo, tumango si Doña Beatriz at umalis ng tahimik. Nagsimula ang isang panibagong kabanata. Hindi na amo at empleyado ang turingan ni Rafael at Marilu. Naging magkapareha sila sa pag-aalaga kay Eli. Sabay silang kumakain ng almusal. Sabay nilang tinuturuan si Eli sa kanyang mga aralin. Gabi-gabi, sabay nilang pinapatulog ang bata. Minsan sa saliw ng oyayin ni Marilu, minsan sa saliw ng mga kwento ni Rafael tungkol sa mga bituin. Isang Sabado ng umaga, ginulat ni Rafael si Marilu. "Magbihis ka, may pupuntahan tayo." Dinala niya si Marilu at Eli sa isang lugar na pamilyar kay Marilu, ang sementeryo kung saan nakahimlay si Ana. Nakatayo sila sa harap ng isang simpleng puntod. Sa unang pagkakataon, hindi mag-isang umiiyak si Marilu. Nasa tabi niya si Rafael,
habang si Eli ay marahang naglalagay ng isang puting bulaklak sa ibabaw ng damo. Hindi ko man lang siya nakilala, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Pero salamat sa kanya dahil pinalaki kanyang maging isang napakabuting ina. Sa sandaling iyon, ang huling pader sa puso ni Marilu ay tuluyan ng gumuho. Ang kanilang relasyon ay dahan-dahang namukadkad. Hindi ito minadali. Ito ay binuo ng maliliit na sandali. Ang pag-abot niya ng kape sa umaga. Ang pagtawa niya sa mga simpleng biro nito. Ang paraan ng pagtingin nila sa isa't isa kapag mahimbing nang natutulog si Eli. Hindi na ito para lang kay Eli, para na ito sa kanila. Isang hapon, habang naglalaro sila sa hardin, biglang kinuha ni Eli ang kanang kamay ni Rafa at ang kaliwang kamay ni Marilu. Pinagpatong niya ito sa isa't isa. Tumingin siya sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, masaya at buo. Ngumiti siya ng malawak at sinabi ang isang salita na nagbigay kahulugan sa lahat. Family. Natawa si Rafael at Marilu. Nagkatinginan sila at sa mga mata ng isa't isa, nakita nila ang parehong damdamin. Isang pag-ibig na isinilang mula sa sakit, pinatibay ng katotohanan at pinagbuklod ng isang batang anghel. Kinagabihan, dinala ni Rafael si Marilu sa parehong bangko sa hardin kung saan nagsimula ang lahat. Ang lugar kung saan una niyang narinig ang oyayi. Ang lugar kung saan una silang nagbahaginan ng kanilang mga lihim. Marilu, panimula niya. Ang kanyang boses ay seryoso, ngunit puno ng init. 6 na buwan na ang nakalipas, handa kong ibigay ang kalahati ng aking yaman para lang marinig ang boses ng anak ko. Ngayon, nalaman ko na ang tunay na kayamanan ay hindi pala iyon. Ang tunay na kayamanan, pagpapatuloy niya habang tumitingin ng diretso sa mga mata ni Marilu, ay ang marinig ang boses ng sarili kong puso. At ikaw ang nagturo sa akin kung paano makinig ulit. Hindi siya lumuhod sa paraang pangpelikula. Hindi rin siya naglabas ng isang mamahaling singsing. Sa halip, kinuha niya mula sa gilid ng bangko ang isang maliit na paso. Sa loob nito ay isang usbong ng rosas, ang parehong uri ng rosas na itinanim ni Selena. Hindi ko kayang burahin ang nakaraan, sabi niya, habang iniaabot ang paso kay Marilu. Pero kaya nating magtanim ng bago, ng magkasama. Hayaan mo akong itanim ito, kasama mo, para sa bagong simula natin. Tumingin si Marilu sa usbong ng bulaklak, pagkatapos ay sa lalaking nag-aalay nito. Ang lalaking minsang sumigaw sa kanya sa dilim, ay siya na ngayong nag-aalok sa kanya ng liwanag. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng hardin ng mga lihim at paghilom, tumulo ang luha sa mga mata ni Marilu. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pag-asa, luha ng pag-ibig, luha ng isang bagong simula. At sa kanyang nangiti, ibinigay niya ang kanyang sagot. Makalipas ang ilang buwan, ang hardin ng mga Alcaraz ay isa ng paraiso ng mga rosas. Ang mga bulaklak na dating simbolo ng isang malungkot na alaala ay namumukadkad ngayon sa iba't ibang kulay, puti, pula, at ang paboritong kulay rosas ni Selena. Ang hardin ay hindi na lugar ng mga lihim, kundi isang testamento ng paghilom. Sa gitna ng hardin, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, nakatayo si Eli. Hawak niya ang isang piraso ng papel. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansang hindi mo makikita sa isang batang minsay binalot ng katahimikan. Para po ito sa inyo, Mama Lu at Papa Raf, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matamis. Huminga siya ng malalim at nagsimulang bumigkas. Ang araw sa langit ay gintong makinang. Ang rosas sa hardin may bango at kulay. Pero sa lahat, wala nang gaganda sa pagmamahal ng aking pamilya. Nang matapos siya, nagpalakpakan sina Rafael at Marilu. Ang mga mata ni Marilu ay puno ng masayang luha
habang niyayakap niya ang bata. Hinapit sila ni Rafael sa isang mahigpit na yakap, ibinulong sa hangin, "Salamat!" Mula sa bintana ng kanyang silid sa ikalawang palapag, tahimik na nanonood si Doña Beatriz. Bumisita siya sa unang pagkakataon mula nang umalis. Sa kanyang muka, may bakas pa rin ng pagsisisi, isang kalungkutang marahil ay hindi na mawawala. Ngunit sa likod niyon, mayroon ng isang munting sinag ng kapayapaan, ang kapayapaan ng pagtanggap. Sa hardin, bumitaw si Eli sa yakap at masayang tumakbo para habulin ng isang paru-paro. Naiwan sina Rafael at Marilu, magkahawak kamay, pinapanood ang kanilang anak. "Binigyan mo ng boses ang puso naming dalawa," bulong ni Rafael kay Marilu. Ngumiti si Marilu, isang ngiting naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng paglaban, at lahat ng tagumpay. At doon, sa hardin kung saan minsang naghari ang katahimikan, ang pinakamatamis na musika ay maririnig na ngayon, ang halakhak ng isang bata. Ang kwentong puso na ito ay nagpapatunay na kahit ang mga pinakatahimik at wasak na puso ay laging maaring matutong umawit muli. At dito nagtatapos ang makulay na kabanata sa buhay ni Rafael, Marilu at ng batang si Eli. Maraming salamat puso sa iyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling sandali. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maitago na ang pinakamabigat na bahagi para sa akin ay ang eksena ng paghuhusga sa hardin. Ramdam na ramdam ko ang bawat salitang ibinato kay Marilu at ang bigat ng kahihiyan sa kanyang mga balikat. Dahil ang kwentong ito ay isinilang mula sa isang simpleng tanong: paano kung ang pinakamalakas na sigaw ng paghingi ng tulong ay ang ganap na katahimikan? Lahat tayo ay may kanya-kanyang katahimikan na pasan-pasan. Ngunit ang kwentong ito ay isang paalala na sa gitna ng pinakamatuyong lupa, may isang munting binhi ng pag-asa na laging maaaring tumubo. Isang paalala na ang pag-ibig ay hindi isang malaking apoy, kundi isang maliit na kandila na nagsisimulang magbigay liwanag sa pinakamadilim na sulok ng ating puso. Kung may isang tanong na iiwan sa iyo ang kwentong ito, marahil ito ay, kung ikaw ang nasa posisyon ni Rafael at Marilu, kaya mo bang buksan ang iyong puso para patawarin ang isang taong tulad ni Doña Beatriz? Naniniwala ka ba na ang bawat isa, gaano man kalaki ang pagkakasala, ay may karapatan sa isang bagong simula? Nais kong marinig ang tinig ng iyong puso. Ibahagi mo ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo, isang like at share ay malaking bagay na para maiparating natin ang mensahe ng pag-asa sa marami pa. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso